Ang bullying ay karaniwan at kadalasang nangyayari sa Pilipinas. Isa itong uri ng pang-aabuso na may layunin na saktan, alipustahin o kontrolin ng ibang tao. Ito ay maaaring sa pisikal, verbal o online na paraan. Malalim ang epekto nito sa biktima nito. Kabilang narito ang emosyonal na sugat tulad ng depresyon, anxiety at mababang self-esteem. Ngayong gabi, matutunghayan natin ang kwento ng binatang lalaki na biktima ng pang-aabusong tinatawag na bullying. Uy, Mark! Bakit ganyan ang taas mo? Akala ko bata. Di ba college to? Ba't may elementary dito? Dear Charo, ako si Mark. Hindi ko tunay na pangalan. Isang simpleng estudyante lamang sa isang universidad. Siguro, hindi mo ako mamamataan kung titingnan mo lang ako mula sa malayo. Ngunit sa mga mata ng mga kabataan at kaedad ko dito, ako ang pinakamaliit at isa sa mga tampok ng katatawanan. Kung kailan ko pa gustong lumabas sa mundo, yun pa ang panahon na pilit nila akong iniwasan. Hindi ba nila nakikita na may iba pang aspeto sa buhay bukod sa taas? O iho, tila ikaw ay malungkot. May nangyari ba? Wala lang po, Ale. Tinutokso kasi nila ako sa aking taas. Huwag ka nang malungkot, iho. Dahil tandaan mo, hindi hadlang ang pagiging mataas o maliit sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay at sa mga gusto mong gawin. Maraming salamat po, Ale. Maaaring hindi ko pa natutunan kung paano tanggapin ang aking taas. Pero natutunan ko na mas mahalaga ang kung ano ang nasa loob ko kaysa sa kung anong hitsura ko. At habang may mga taong patuloy na magtataas ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapababa sa iba, ako naman ay magtutuloy-tuloy sa pagpursige sa pag-aaral at pag-abot ng aking pangarap. Sa huli, ang taas ay hindi nagtatakda ng ating pagkatao, kundi ang ating ugali at malasakit sa kapwa. Huwag niyo nga siyang gawing biro, ha? Kung titignan na natin kung ano ang taas ng isang tao, ibig sabihin ba nun wala na talaga kung anong ibang meron siya? Ha? Oo nga naman. Hindi naman alam kung ano kaya kong gawin. Akala niyo natutuwa sa pinag-aarawan niyo. Maliit pa naman sa inyong paningin. Pero alam ko sa sarili ko, mas mataas ang aking nangyari. Sa huli, tutunan ko na ang taas ko ay hindi sumasalamin sa aking kahalagahan. Hindi ko kayang kontrolin kung paano ako tingnan ng iba, pero kayang-kaya kong baguhin kung paano ko tiningnan sarili ko. Ang taas ko ay hindi ang magdidikta ng aking kahulugan. Tanging ako at ang aking puso ang may kontrol kung paano ko bubuuin ang buhay ko. Ang pagpapatawad sa sarili ko at pagtanggap sa aking mga kahinaan ang magdadala sa akin sa tamang landas. At dahil sa mga simpleng pagkakataon ng pagtanggap at pagmamahal mula sa mga kaibigan at pamilya, kaya naman natutunan ni Mark na hindi ang hitsura ang pinakamahalaga, kundi kung paano tayo nakikitungo sa ating sarili at sa ibang tao. Kapwa, lubos na gumagalang, Mark. Ito po si Charo Santos na nagpapaalala
ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po mga kapamilya.